Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, narito pa rin ho itong low pressure area. Ito ho yung bagyong Kabayan na naging isang low pressure area na lamang kahapon bandang 2:30 ng hapon. Huli nating namataan itong low pressure area nito sa layong 290 kilometers kanluran, timog kanluran ng Zamboanga City, dyan sa may bahagi nga ng Mindanao. At base sa ating pinakauling mga datos, medyo malita ho yung tsansa na lumakas pa ulit ito at maging isang ganap na bagyo at bumalik maging isang kabayan ho ulit. Subalit, patuloy pa ito i-monitor sa mga susunod na araw. At base rin ho sa ating mga latest na datos, posible ho na ang pagkilos itong low pressure area na ito ay dito naman sa may bahagi ho ng Palawan, particular na sa may southern part ng Palawan. Samantala, ang patuloy pong pag-iral ng northeast monsoon o yung hanging amihan ay magdadala pa rin ng mga maihinang pag-ulan, particular na sa bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera. Habang ang shear line ho, ito yung boundary ng malamig na hanging amihan at ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Inaasahan pa rin natin magdadala ito ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may bahagi ng Bicol region, gayon din dito sa may bahagi ng Aurora at Quezon. Asahan pa rin ho natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, ng Mindanao, sa Palawan, Mimaropa at bahagi ng Bicol region at kasama rin din yung Quezon province. Dulot nga ho yan ng pag-iral pa rin nitong shear line ho, no? At gayon din itong dala pa rin na kaulapan ng low pressure area and formerly ito ho yung bagyong Kabayan. Asahan naman natin dito sa may bahagi ng Luzon ang generally fair weather, pero posible pa rin ho yung mga passing rain showers, mga mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan. Inaasahan natin na hihina ho yung amihan sa mga susunod na araw at itong shear line ay maaaring umabot sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Kaya posible ho sa mga susunod na araw yung Cagayan Valley maaaring makaranas ng mga pag-ulan dulot naman ng shear line. Tingnan nga natin magiging lagay ng panahon sa bahagi ng Luzon. Makikita nga ho natin malaki ang tsansa na mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mimaropa, gayon din ho dito sa may Bicol region at ilang bahagi ng Calabarzon. Ayan ho ay dulot pa rin nitong mga kaulapan na dala ng shear line at inaasahan din kasi natin nalalapit sa bahagi ng Palawan yung low pressure area na maaaring magdala ng mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ho ng ating ng Luzon, asahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong mahihinang mga pag-ulan, particular na nga ho dito sa may bahagi ng Kamaynilaan at western section ng Luzon, habang sa may bahagi ho ng Cagayan Valley at Cordillera ay malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan na dulot nga ng hanging amihan. Dulot din ho ng shear line ay inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Visayas. Although ina-expect ho natin within the day sa pagkilos ho pakanluran, hilagang kanluran ng low pressure area, posibleng papunta na ho sa generally fair weather ho yung malaking bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. Sa ngayon nga ho, may nakataas pa rin tayong gale warning sa malaking bahagi ng ating bansa, particular na dito sa may silangang bahagi, particular na dito sa may Luzon, yung area ho ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa Batanes, sa Cagayan kasamang Babuyan Islands, sa may bahagi ng Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama yung Polillo Islands, Camarines Norte, yung northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay at eastern coast ng Sorsogon. May nakataas pa rin tayong gale warning din dito sa may northern eastern coast ng Northern Samar, sa eastern Samar, sa Leyte, sa southern Leyte, particular na yung eastern section ho ng southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Makikita ho ninyo itong mga area kung saan meron ho tayong kulay-pula na bahagi ay inaasahan natin magiging maalon pa rin yung karagatan, posible hanggang 4 na metro ang taas ng alon or 4.5. Kaya po delikado pa rin maglayag, lalong-lalo na yung maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Kaya sa mga kababayan ho natin, lalong-lalo na sa mga panahon na ito na tayo po ay naglalakbay, patungo tayo sa holiday season, asahan ho natin, medyo delikado pa rin maglakbay dito sa mga bahagi ito ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin. At ito pong mga malalakas na alon na ito ay dulot din ng pinagsamang epekto ng hanging amihan, gayon din itong shear line at saka po yung umiral din po na low pressure area. Ang araw naman natin ay sisikat, medyo late na ho, ganap na 6:15 na umaga at lulubog, mas maaga naman siya at 5:31 ng hapon.